Yon. So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong nangyari kay dating Executive Secretary Taba, puro kolesterol, Salvador Medalliela, dyan po sa Davao City nung kahapon lang ata to, no? Na siya po muntik nang mamatay habang nag-speech. Yan kasi, nag-speech na kasi nung alingan, pinalo siya ni God, di ba? So ito post ito ni Bongo. Okay? So sabi ni Bongo dito, no, nananawagan si Senator Bongo, no, sa mga kababayan natin na sama-sama tayong manalangin at maging matagumpay ang medical procedure ni dating Executive Secretary Salvador Bingbong Medalliela bukas ng umaga. So ngayong araw, no? So okay. So yung nangyari, ewan ko kung ano nangyari dyan, pero may video dito mga kababayan na habang nag-speech siya, inatake siya. Oo. So ito yung mga pictures, no? May mga pictures to, yan. O diba? O, parang tuwan-tuwa pa silang muntik nang mamatay si Salvador Medalliela, no? Diba? O, parang, ano ba? So mga kababayan, ito yung ito yung speech niya eh. Panoorin natin ha. Ito. Yan to. So mga kababayan, no, so sa hindi lang po nakakaalam kasi, kahapon birthday ni Digong. So merong celebration po sa Davao City. Oo. So isa po sa mga nangyari, andun po yung mga taong katulad nga po ng mga taga-suporta nga po ni Digong. Madami sila. Andun si Guanzon, nakita ko eh. Si Libiste nandun din, nakita ko rin. Si Miyaw Miyaw, pangalan si Miyaw Miyaw. Si Barsaga, no, andun din. No, pati ito mga dating mga tauhan ni Digong, no. So, alam niyo bobo talaga itong mga to eh, di ba? Ito lang may singit lang natin bago natin panoorin yung video, no. Kasi nga po, ang alam ko po, meron pa nakapending na interim release si Digong sa ICC. Diba? At tandaan natin, mga kababayan, na ang isa nga pong sa mga dahilan kung bakit nga po hindi ba pagbigyan ang interim release ni Digong dahil po sa dami ng supporter niya. Kaya nga hindi ko maintindihan itong mga gagong to eh, no? Ano ba? Gusto nyo bang mapalaya si Digong? Gusto nyo bang makalaya si Digong? Tapos ngayon pinapakita ninyo na malakas ang puwersa ninyo na supportahan si Digong? Yan nga yung isa sa mga rason kung bakit di siya makalaya. Pero by the way, mga kababayan, no, yung ginagawa nga po nila sa Davao City, hanggang Davao City lang po talaga yan. Hindi nila kayang paabutin ng Maynila. Sa Maynila, langaw sila eh. ito na. Ito yung video. Tignan nyo to ha. Yeah. Pagtataksil ng mga Pilipinong traidor ay ang pinakamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dili kong pinakalisod ang COVID. Parang inatake na siya ng isang beses doon, no? Parang meron na, di ba? Dito. Yan. Dili kong pinakalisod ang COVID. Actually, parang heart attack ito, no? Parang heart attack ito. Pero una pa lang yan, ha? Sige. Dili kong pinakalisod ang COVID. Dili kong pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Mukhang heart attack na. Mukhang heart attack. Well, mga babayan, no, tayo naman, di naman tayo ganun kasama, di ba?
sana is maging maayos nga po yung procedure nga po ni Salvador Mediadela kanina. Oo, kasi kanina daw yun, umaga daw yan. Sana maging okay na po siya. Oo. Kasi mukhang ano lang to eh. Mukhang palo lang ito ni God kasi nga po nagsisinungaling ka. Pero si Digong, gusto natin mamatay na siya. Pero si Mediadela, pagbigyan natin, baka magbago pa, no? Diba? Ilan taon pala si Mediadela? 74, no? Bata pa, 74. Si Digong, 81 na. Ayan, okay na mamatay yun. Okay. So ngayon, tinan nyo to, okay. So ngayon, mga babayan, no? Alam nyo, dapat yung si Mediadela na yan, dapat kasama sa kulungan yan in the first place. Dapat kasama ni Digong yan natin. So ito, ito basahin nyo to, no? Wait lang, lakihan natin. Yan, okay. So naalala ko kasi mga kababayan, no, nung masagsagan nga po ng tokhang ni Digong, yung si Mediadela nga po, isa sa mga masugid na sumusuporta. Diyan nga po sa ginawang katarantado ni Digong regarding nga po sa tokhang, no? So sabi niya dito, ito ay ito di ba? Former Executive Secretary Salvador Mediadela has consistently defended the bloody war on drugs initiated by former mamamatay tao manyakis President Rodrigo Duterte, framing it as necessary measure against criminality. O yan ha, sinabi ni Mediadela yan ha, nung si Digong pa presidente, na ito daw pong tokhang ang isa sa pinakamagandang necessary measures laban daw sa kriminalidad. Yan tanong dito mga kababayan, bakit ngayon panon nga po ni PBBM, wala naman tokhang, wala naman drug war, pero bumaba po yung crime rate. Diba? Base po sa data ng PNP. So, kalokohan to. Alam niyo ang point dito, gusto lang talaga pumatay ng tao ni Digong. Kasi nga serial killer nga po yun. O ikaw, Mediadela, nung malakas-lakas ka pa, anong ginawa mo? Pinonsinti mo yung katarantaduhan ni Digong. Alam mo na serial killer, pinagtanggol mo pa. Oh. Dapat kasama ka sa kulungan eh. Matagal na kayo makakilala ni Digong, di ba? Malabang hindi mo alam na serial killer yan. Oh. Pumatay ba naman ng 30,000 ang tawag nyo doon? Di serial killer. Di ba? O sabi niya pa dito, unrelenting stance. Mediadela has maintained that the government war on drugs, crime and corruption was on the right track and necessary to combat illegal drugs. Ang ina talaga, no? So ngayon mga kababayan, no, ito naalala ko rin to eh. Di ba, matindi po yung drug war dati noong panahon ni Digong. So ngayon, merong UN rapporteur na pumunta sa Pilipinas. Ang ginawa, kasi ito parang nagbibigay ng statement ng UN rapporteur na talagang meron po talagang patayan na nangyari sa Pilipinas. So ang ginawa nga po ni Mediadela, inaway niya. Yan, no? Oh. Rejection of authoritarian claims, March 2018. Mediadela rejected claims by Victoria Tauli Corpus, the UN rapporteur. Sinasabi ko nga, di ba, on the rights of indigenous people, that the Philippine government had become authoritarian. And then meron pa dito, ito. Si Calamard, di ba? Ito naalala niyo si Calamard. O conditions on UN visit. So si Calamard po kasi mga kababayan, no, pumunta na ng Pilipinas noon. So nung nakita niya nga pong may patayan, gusto niyang bumalik. Yun nga lang, itong si Mediadela, ang ginawa niya, dapat may kondisyon. So ito yung kondisyon natin na nyo ha. Tarantado nga to, no? In response to concern raised by Agnes Calamard, then the UN Special Rapporteur on extrajudicial killings regarding to the war on drugs, ito malupit ha, Mediadela sent a letter inviting her to visit, but strict condition, including allowing President Duterte to question her and requiring her to swear under oath. Oh. So, ang gusto ni Mediadela, pagpunta nga po ni UN Rapporteur Calamard, dapat po matindi po yung bantay. Tapos nga po, makikipag-usap siya kay Digong, tapos may under oath pa. So, ano yun, papakulong ninyo? Oh, di ba? So, sinong gagawa nun? Sinong tanga-tangang gagawa nun sa ganung klaseng kondisyon? Ang malinaw dito mga kababayan,
itong si Salvador Medialgela nga po naging parte ng drug war ni Digong. Hindi man sa execution pero po sa information at propaganda. 'Di ba? So tingnan niyo ngayon nakakulong si Digong, nag-speech si Medialgela. Puro ka-bullshit yung sinasabi. So pinalo siya ni God. Ikaw, tarantado. Puro ka kasinungalingan. Kaya ngayon. Well, hindi naman natin masasabi na magbabago yun si Medialgela hindi natin masasabi na magbabago yun si Medialgela. Ano ba yan? Ang hirap kasi hindi natin masasabi na magbabago si Medialgela overnight. Diba? Kasi nga po, ang loyalty niya na kay Digong. Pero sana maisip niya na puta mali yung ginawa mo dati. At mali pa rin yung ginagawa mo ngayon. Nisuportahan isang taong serial killer. Diba? Sana mapag-isip-isip ka, no? Na puta, tigil mo na yan. Muntik ka nang mamatay. Diba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, masasabi nyo nga po dito sa nangyari nga po dito kay Salvador Medialgela na habang nag-speech nga po ng kabulshitan, bigla pong inatake sa puso. Di ba? Well, tayo di naman tayo ganun ka, no. Pero sana nga maging okay po yung procedure niya ngayong araw, di ba? So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan sa Steam Replay. So pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.